mula Japan, balik Pilipinas na. Parusang bitay para sa 3 Pilipinong sangkot sa drug trafficking sa China, pinal na ayon sa Chinese ambassador. Pero Vice President Jejo Marbinay, hindi nawawalan ng pag-asa. Natalie Portman, Jennifer Lopez at Halle Berry, ilan lang sa pasok sa lista ng sexiest celebrities ng Playboy magazine. Ilang personalidad at programa ng Kapuso Network binigyang parangal sa ikasyam na Gawad ng Lao. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Dalawamput-anim na pasahero mula Japan nakitaan ng mild radiation contamination pagdating nila sa airport sa Taiwan. Isang lola naman na survivor ng Nagasaki atomic bombing noong 1945. Muling naharap sa nuclear crisis sa Japan. Narito ang report. Siya si Kazuko Yamashita, isa siyang survivor ng Nagasaki atomic bombing noong World War II. 5 taon si Kazuko na magsagawa ng atomic bombing sa Amerika sa Hiroshima at Nagasaki. Kwento niya, wala pa raw 4 kilometro ang layo niya sa nuclear center. Agad daw siyang tinakpan ng makapal na kumot ng mga kasama niya sa bahay nang maganap ang pagsabog. Ngayon, muli namang nakaharap sa nuclear crisis si Kazuko, gayon din ang kanyang mga anak at mga apo. Ayon kay Kazuko, hindi lamang sa rescue nagtatapos ang problemang dulot ng mga krisis tulad nito. Ang emosyonal na epekto raw ng nuclear crisis, mas matagal na iindahin ng mga biktima. Umaasa naman siya na tulad noong World War II, muling malalampasan ng Japan ang pagsubok na ito. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad para hindi na lumala pa ang sitwasyon sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant. Kahapon, binuhusan ng tubig ng mga helicopter ng Self-Defense Forces ang Reactor 3 ng planta upang palamigin ang nag-iinit na spent fuel storage pool doon. Nagbomba rin ng tubig ang fire truck ng SDF at naglalagay na rin ng panibagong power lines ang operator ng planta para ma-restore ang pumalyang cooling system doon. Kapag nagpatuloy kasi ang pag-iinit ng spent fuel pool, posibleng malusaw ang spent fuel rod sa planta at maglabas ito ng radioactive material sa ere. Sa ngayon, pinalilikas na ng Japanese government ang mga nakatira sa loob ng 20-kilometer radius mula sa planta. Ang mga nasa 30-kilometer radius naman, pinayuhang manatili sa loob ng bahay. Pero sa bayan ng Minami-Soma na nasa 30-kilometer radius, maraming residente na ang galit. Paubos na ang pagkain at petrolyo sa kanilang lugar. Ang Amerika nag-abiso sa mga Amerikanong nakatira 80 kilometro mula sa planta na lumikas. Ang France, pinagkasabalutan na rin ang kanilang mga kababayan mula sa Japan. Marami pa mga banyagang dagsa na rin sa Narita Airport sa Tokyo, nagkukumahog na makaalis ng Japan. Sa airport sa Taiwan, mahigpit na pinatutupad ang radiation screening para sa mga papasok ng bansa mula Japan. Hindi bababa sa 26 na pasahero mula Japan ang nakitaan ng mild radiation contamination. Pero agad naman tinanggal ng Nuclear Authority sa paliparan ng radioactive material sa katawan ng mga pasahero. At pagkatapos ito, wala ng radiation na nakita sa kanila. Bukod sa screening, binabantayan din ng Taiwan ang radiation level sa bansa sa takot na maapektuhan sila ng radiation leak sa Japan. Sa pinakahuling tala ng National Police Agency ng Japan, mahigit 5,000 na ang kumpirmadong patay. Mahigit 9,000 naman ang nawawala. Mahigit 300,000 residente naman ang nananatili ngayon sa mahigit 2,000 evacuation shelters. Para sa unang balita, Salima Rafran reporting. 58 pang Pilipinong inilikas mula Fukushima, Japan nakarating na po sa Tokyo. Kabilang sa mga inilikas ay mga bata na kasama ang kanilang magulang. Naging emosyonal pang ilan dahil sa pagkakahiwalay nila sa kanilang pamilya. Ang iba kasi may asawang Hapon na nagdesisyong magpaiwan sa Fukushima. Pansamantala muna silang nanunuluyan sa The Lighthouse Church at Franciscan Church na nagsisilbing evacuation center. Nauna nang inihatid sa Tokyo ang 43 Pilipino na sinundo sa Fukushima noong Miyerkules. Sa gitna ng natatanggap na batikos ng operator ng Fukushima Daiichi Nuclear Plant, dumepensa ang isang empleyado nito. Nakapost sa website ng The Straits Times newspaper ng Singapore ang tungkol sa blog ni Michiko Otsuki, empleyado ng Tokyo Electric Power Company o TEPCO. Isa siya sa 800 empleyado ng TEPCO na inilikas dahil sa banta ng radiation sa planta. Ipinagtanggol niya ang mga kasamahan sa TEPCO, lalo na ang mga naiwan sa planta na tinagurian ngayong Fukushima 50.
Nang itaas nga raw ang tsunami alarm noong Biyernes, sa gitna ng gabi patuloy daw ang mga empleyado ng TEPCO sa pagkukumpuni ng mga reactor kahit batid daw nila na posibleng ito na ang kanilang katapusan. Kalaban daw nila ang pagod at gutom para lang mabalik sa normal ang planta. Maraming araw sa kanila ang di pa nakakausap ang kanilang mga kaanak dahil subsub sila sa trabaho. Dahil sa kanyang mga katrabahong isinakripisyo na ang kanilang mga buhay sa planta, ipinagmamalaki raw niyang maging empleyado ng TEPCO at maging bahagi ng team sa Reactor 2. Una itong na-post sa isang Japanese social networking site pero bigla itong nawala. Gayunpaman, kumalat po ito sa iba pang forum. Baka pagkain ina-export ng Japan, masusing inspeksyon ng ibang bansa para tiyakin na hindi ito kontaminado ng radiation. Sa gitna ng patong-patong na problema sa Japan, tuloy naman ang pagbuhos ng tulong mula sa international community. Narito ang report. Habang problema ang supply ng pagkain at tubig sa maraming lugar sa Japan, masusi na rin iniinspeksyon ng ibang bansa ang mga pagkain galing Japan para matiyak na hindi kontaminado ang mga ito ng radiation. At sa gitna ng patong-patong ng dagok sa mga Hapon, problema na rin ang supply ng kuryente. Sa Tokyo, ibinabala na ang malawakang blackout pero pinahirap mang lalo ang mga kondisyon. Tuloy pa rin ang search and rescue para sa mga biktima ng lindol at tsunami. Dumating na rin ang rescuer mula sa ibang bansa sa mga bayang napuruhan, gaya ng Ofunato. Thank you very much. Representing the Okan citizen, I would like to express our thanks to you. Sa mga lugar na hindi pa gaanong naaabot ng mga rescuer, mismong ang mga nakaligtas na ang naghahanap sa kanilang mga kaanak. Kagaya ng mag-asawang ito na umaasang mahahanap pa rin ang anak na lalaki. Ang ilang rescuer na unang rumesponde matapos magka-tsunami, ngayon lang din nakabalik sa kani-kanilang tahanan. Pero huli na, si Ginoong Suzuki inulila ng asawa, anak at 4 na apo. Laking sisi raw niya sa pag-iwan sa kanila para makaresponde. Pero umuusbong pa rin ang pag-asa. Ang mga estudyanteng ito, ipininta ang mensahe para palakasin ang loob ng mga inilikas. Ang international community patuloy pa rin sa pagdamay. Si US President Barack Obama, tinawagan na ang Prime Minister ng Japan para ihayag ang buong suporta. Para sa unang balita, Teresa Andrada reporting. Sa kabila ng tila walang katapusang pagsubok na nararanasan ngayon ng bansang Japan, ilang kwento ng pag-asa ang nagpapatatag sa mga Hapon. Narito ang report. Ang mga tagpong tulad nito ang nagbibigay puwang ngayon para saglit na makangiti sa gitna ng matinding trahedyang kinakaharap ngayon ng Japan. Ang amang doktor ng bagong silang na sanggol, wala rin mapagsidla ng tuwa. Bukod kasi sa milagro ng buhay, sa tindi ng kalamidad na tumama sa kanila, himala rin maituturing na muli niyang nakasama ang kanyang nooy buntis na asawa makalipas ang ilang araw na pagkakawalay. Na-stranded kasi ang ama sa ospital na pinagtatrabahuhan niya matapos itong bahain dahil sa tsunami. Sa kabila ng pag-aalala sa buntis na asawa, ipinagpatuloy niya ang panggagamot sa mga pasyente. Sa Iwate, hindi napigilan ng trahedya ang graduation sa elementary ng mga batang ito. Bagamat simpleng-simple ang seremonya, nag-umapaw ang emosyon. Napaluha ang ilang estudyante na inagawan ng kalamidad ng mga magulang at kaanak. Abot-abot din ang pasasalamat ng mga magulang sa mga guro na nagtiyak na makakaligtas sa mga bata mula sa tsunami at lindol na tumama habang nasa eskwelahan ang mga bata. Magugunitang makalipas yan ni ginatragasain ng tsunami, ang eskwelahang ito ay isa sa mga gusaling nakaligtas sa matinding pinsala. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting. Samantala, nakauwi na po sa Pilipinas ang 6 na tripulanteng Pilipino na na-stranded sa Sendai Airport nang tumama ang lindol at tsunami sa Japan noong Biyernes. Balik-bansa na rin ang mahigit 100 Pinay domestic helper mula Kuwait na nakaranas ng pagmamalupit umano mula sa kanilang mga amo. Naritong report ni Salima Refran.
Walang mapagsignal ng tuwa ang 6 na Pilipinong tripulanteng umuwi mula Japan kagabi matapos matrap ng 4 na araw sa Sendai Airport. Pauwi na sana ng Pilipinas ang 6 noong Biyernes nang maganap ang malakas na lindol at tsunami. Si Cosme, ikwinento ang kanilang pinagdaanan. Yung bagahe namin, lahat na dala. Nandun yung pangpasalubong, walang nauwi. Nahirapan kami sa lamig pag natutulog. Yung higaan namin, karton, tapos kumot namin plastic, yun. Si Anthony naman, babalik pa rin sa Japan sa kabila ng nangyari. Ganon talagang trabaho namin. Wala kaming ibang hanap buhay dito sa kundi yun ang pagbabarko namin. Balik Pilipinas rin kagabi ang